Magandang araw po mga kaklase, magandang araw po. Ginang Catherine Iliaga. Ngayong araw ay matutunghayan natin ang maikling kwento at kanyang mga bahagi. Ang maikling kwento ayon kay Edgar Allan Poe, ang ama ng maikling kwento. Ito po ay isang isang akdang papanitikan, likha ng guni-guni at buong isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ayon naman po sa ibang eksperto, gaya na lamang ni Teodoro Agoncillo, ang maikling kwento ay gumagamit ng unang panauhan. Ito ay patungkol sa buhay sa lungsod, matimpi sa paglalarawan at pagpahayag ng damdamin. At ayon naman po sa iba't ibang mga eksperto, ito po ay isang upuan ng sandaling panahon lamang at ginugool upang matunghayan, mabasa at kapulutan ng araw. At akma rin sa mga taong laging nagmamadali, gaya na lamang ng mga estudyante na maraming basahin, pwede po tayo magbasa ng mga maikling kwento para maaliw rin ng sandali. Ang katangian ng maikling kwento. Ito ay nagpapakita ng isang madulang bahagi ng buhay ng tao, naglalarawan ng isang pangunahing at mahalagang tauhan. May mga kapayakan at kaunti ang mga tauhan. Nagpapamalas din ito ng isang mahalagang tagpo at nagtataglay ng mabilis ng pagtaas ng kawilihan tungo sa wakas. At ito rin po ay nag-iiwan ng isang kakintalan o impresyon, may mga isang paksa o diwang pinagsisikapang mapailiwanag nito. Ang maikli ang panahon na sinasakop at kaunti ang mga tagpo. Tinataglay din ito ang natatanging na mahalagang pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at mabilis ang galaw at tuloy din ang daloy ng mga pangyayari. At ito rin po ay makitid na larangan, matipid at payak na pangungusap sa panahon ng paksa. Isa rin po bakit kailangan nating pahalagahan ang maikling kwento dahil ang maikling kwento ay isang pinakapayak ngunit makapangyarihan na anyo ng panitikan ng Pilipinas. Sa karaniwang layunin, ito ay naglalahad ng isang kwento na naglalaman ng kabuluhang mensahe o aral sa maikling forma. Sa kasaysayan ng panitikan, maging mahalagang daluyan ang maikling kwento upang mapahayag ang mga saloobin, damdamin at karanasan ng iba't ibang uri ng mga tao mula sa simpleng manggagawa hanggang sa dakilang bayani. Isa rin po sa mga rason bakit kailangan nating pahalagahan ang maikling kwento dahil ito ay nagpapakita ng refleksyon ng buhay. Ang maikling kwento ay sumasalamin sa mga totoong karanasan at realidad ng buhay at pinapalit nito ang panitikan sa masa dahil madaling intindihin at kaugnay nito ang pang-araw-araw na buhay. Ang mga tema tulad ng pag-ibig, pamilya, pagkikibaka at pagkamit ng pangarap ay nagpapakita ng universal na damdamin na hindi mawala sa panahon. Sa pagpapanatili naman ng kultura, ang maikling kwento ay sa Tagalog ay naging kasangkapan upang mapanatili ang wika at kultura ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusulat nito at maipasa sa susunod na henerasyon ang mga tradisyon, paniniwala at pagpapahalagang Pilipino. Ang pagmumulat naman sa kamalayan ng mga mambabasa, ang maikling kwento ay nagpapamulat ng kamalayan ng mga magbabasa. Ito ay nagsisilbing instrumento upang pukawin ang mga kamalayan ng mambabasa tungkol sa mga isyong panlipunan. Halimbawa, noong panahon ng kolonyalismo, ginagamit ito ng mga manunulat upang ipahayag ang damdamin laban sa mapang-aping sistema. Sa mga makabagong panahon, maaari nitong maging plataporma para sa mga usaping tulad ng mga climate change, equality at mental health. At yun lamang po sa aking parte. Salamat sa pakikinig.